Taurus, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang yung mga message na para sa'yo. Paalala rin na ito ay gabay lamang. So, nasa sa'yo kung paano mo i-apply sa sitwasyon mo. At para sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, pakita notification bell, share, comments, and like. So, Taurus, ito ang iyong reading para sa linggong ito, July 27 to August 2. Ano ang message para kay Taurus, Universe? Time to celebrate. O, Taurus, may isa-celebrate ka raw. Pwedeng iba sa inyo may kapamilya na may birthday. Or may na-promote sa trabaho. Pwedeng ikaw to. So, it's time for you to celebrate. Kung ano man yan. Diba? Or merong na-approve sa, let's say, nag-a-apply ka sa abroad. Na-approve na yung visa mo, diba? So, magsa-celebrate ka, natural. Can we talk? Or confession? So, meron kang gustong kausapin. Either ikaw yung may sasabihin o ipagtatapat kung ano man ang gusto mong sabihin or merong taong nalapit sa'yo para may sabihin sa'yo. Diba? And then, luck is on your side. Good news. See, may paparating. Ngayon pala nagsa-celebrate ka na or kaya ka nagsa-celebrate dahil merong good news na dumating sa'yo. Kasi nga, ito rin time. Binibigyan ka ni universe ng luck sa buhay mo. Diba? So, samantalahin mo yan, Taurus. Okay. Na, tingnan natin ang iyong reading for this week. Universe, ano ang mga message kay Taurus for this week? July 27 to August 2, 2026. Ang iyong overall energy, 2 of Pentacles. Challenge, 5 of Swords. And then ang iyong opportunity, 4 of Swords. Okay. Celebrate, diba? Isa yan, kumbaga magre-rest ka. Kumbaga magre-relax, relaxation, 4 of Swords. That's why parang it makes sense. So, 2 of Pentacles. 2 of Pentacles is ang energy ng busyness. Busy, hindi business na, busyness, yung pagiging abala. So, ang nakikita ko rito is sa trabaho, left and right, ando dun yung trabaho mo. At the same time, syempre may sarili kang buhay. So, minsan nakakapagod, diba? Hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Pero magandang kapaguran yan dahil siguro mas kailangan mo talaga ngayon mag-effort dahil maaaring na-promote ka o merong, let's say may project kayo. Kaya kayo nagse-celebrate dahil na-hit nyo yung ano ninyo, yung inyong target o yung project ninyo is na-approve kung sino man yung kausap nyo rito, di ba? Kumbaga may success na nangyari. Whatever it is, maybe sa trabaho or sa negosyo. Pero maganda yung iyong energy, di ba? Ang iyong challenge is 5 of Swords. Kung may competition na nangyayari, whether sa mga tao sa paligid mo, o pwedeng sa sarili mo, kasi meron yung ganun, di ba? Nakikipag-compete ka sa sarili mo dahil magaling ka na, o nakikita mo na yung talent mo, expert ka na doon, pero gusto mo pa rin dagdagan. Kung hindi ka kontento. So, isa yun sa, para kang, mas gusto mo pang i-improve yung sarili mo. Which is healthy, dahil gusto mo ng madagdagan ng iyong growth, personal growth, or kaalaman, di ba? Or, meron kang mga bagay na, since gusto mo nga nang ma-improve yung sarili mo, hindi mo inaasahan o hindi mo nararamdaman na masyado ka na nagiging competitive sa ibang taong nasa paligid mo. Whether sa trabaho, or sa business, sabi ko nga, di ba? And then, ang iyong opportunity, 4 of Swords, time to relax. Huwag ka masyadong magpakapagod. Kailangan mo rin ito. That's why sinasabi rito, celebrate, kung ano man yun. Pero, celebrate na nagre-relax ka. Hindi naman yung sobrang inom, sobrang, alam mo na, huwag yung sobra-sobra. Yung kakalma ka, yung marerelax ka. So, may kakayanan kang gawin yan. So, let's see. Ano ang isa lang po ang aking card sa clarification.
clarify natin. Ano ba yan? Ba't ba ang daming bumubukas na baraha? Okay. Wait ha. Okay. Okay, Two of Cups. Two of Cups. Ito'y regarding sa trabaho. Teamwork, pagtutulungan, equal give and take, or pwede rin pagse-celebrate. So, ito na nga yun, no? Kasi, ito, makikita mo yung tao, dalawang tao na may hawak sila, kumbaga parang kampay, sabi nga sa Japan, ng mga Hapon, sa Japanese. So, nakikita ko rito, ini-enjoy mo kung ano man tong sitwasyon mo ngayon, sa trabaho, sa career, or ano man yan. 'Di ba? Ando dun yung energy mo, punong-puno ka ng energy, Taurus. Kumaga dedicated ka kung ano man yung ginagawa mo. Ando dun yung inspiration mo, yung puso mo. So, Five of Swords. So, itong Five of Swords, maaaring konektado rito ha. Dahil nga, nakikita mo na, let's say, hindi mo alam na competitive ka na. Parang gusto mo nang magpa-impress sa ibang tao. Pero ang dating sa iba is hindi. So, merong gustong kumausap sa'yo na sabihin kung let's say sabihan ka na ano ba ang problema, bakit parang tingin mo is hindi ba kami sapat sa energy o sapat sa mga effort na binibigay namin dahil feeling mo ikaw lang yung magaling. So, medyo merong gano'n o tingin mo dahil nga sa competitive ka, kakausapin mo yung ibang tao o isang tao, parang meron kang sasabihin na kung ano yung ayaw mo sa kanya. Kasi nga andun ka sa tingin mo, kailangan mo mas maging gumaling pa na hindi mo alam, parang nagiging conflict na sa iba, 'di ba? Five of Swords, the Death card. Okay. The Death card, lagi natin sinasabi, 'di ba, is new beginning and then ending. Kung ano man tong conflict na sa tingin mo hindi maganda, please tanggalin mo na kasi hindi to magkukos ng healthy environment sa'yo, Taurus. 'Di ba sa trabaho ayaw natin nang papasok tayo tapos may mga umiirap, may mga nagsasalita sa likod mo, may mga comments sila na hindi maganda kasi nga yung pakikisama maganda yan eh. Kumaga, kahit sa ka magpunta, yung pakikisama na dyan kasi kung nire-respeto mo sila, hindi ko sinabing hindi ka nagre-respeto sa kanila, ire-respeto ka rin. Pero ang nakikita ko rito, dahil nga ganun ka ka-loyal sa trabaho mo, hindi mo alam na iba na yung nagiging outcome sa iba. Pero ikaw, pure yung puso mo na trabaho lang. So, kung ano man yung sa tingin mo na nag-o-over ka na, like, gusto mong mahigitan yung lahat, o gusto mo yung galingan yung performance mo, make sure na tingnan mo rin yung sarili mo. So, kung may kakausap sa'yo, mas maganda na tanggalin mo kung ano man yung pattern na yun. Kasi magkukos yan ng away, which is hindi maganda. Diba? Imbis na merong tahimik na environment sa trabaho, magkakaroon ng chaos, which is yun yung kailangan mong baguhin. Maganda naman yung competition kung ito ay healthy competition, di ba? Pero kung minsan nasa sobrahan na, hindi na nagiging maganda sa paningin ng iba, medyo tingnan natin yung yung mga sitwasyon na dapat natin baguhin. And then Four of Swords, clarify by Nine of Swords. So, kung ayaw mo ng stress, tama. Maging not in a, hindi ko sinabing magpakumbaba ka. Kumbaga, gawin mo lang yung tama. Kung kinakailangan mong pakiusap sa kanila ng civil, okay, civil lang. Hindi mo kailangan maging kaibigan mo sila para lang ma-please ka. Diba? Kasi yung nakikita ko rito kailangan mong mag-relax yung isip mo. Kasi nga, maaaring nararamdaman mo na rin na mayroong iba na ayaw sa'yo. So, yung opportunity mo, once nakakaramdam ka ng stress, parang nagkakaroon ka na ng anxiety sa gabi, dahil nga iniisip mo pa rin, apektado ka, i-relax mo yung isip mo, kalmahan mo. Kung kailangan mo makapag-isa, ano ka,
Maging mapag-isa ka. Kasi nga itong good news na to is, nakikita kong na-promote ka. That's why dahil nga na-promote ka, sineselebrate mo, which is okay lang naman, pero yung sa tingin ng iba parang yumayabang ka na. Yun yung sa tingin nila, pero depende yung kung yun din ba yung tingin mo sa'yo. So kung yun ang tingin mo sa'yo, so yun yung dapat mong baguhin. Diba? So, Taurus, ang susunod ay ang iyong past, present, at in the future na energy. Okay, ang iyong past energy, 3 of Cups. Celebration pa rin, diba? Ang iyong present, Page of Swords. And then, ang iyong future energy, 7 of Wands. Okay, 3 of Cups. Ito yung past energy mo, which is, yun nga, may celebrate kayo. So, may na-promote, which is, ikaw yun. Or may tagumpay na rito na pakiramdam or sineselebrate. So, maganda kasi, kung ano man yung project na yun, na ikinasaya mo, isinelebrate mo, yun yung nagdala kaya ka na-promote. Yun yung nakikita ko rito. Kasi nga may good news Which is yung effort mo, yung pakikipag-ugnayan mo sa iba. Diba? And then, ang iyong present energy, Page of Swords. That's why sinasabi ko kanina, diba, yung conflict. Kung maaaring gandahan mo or, kasi ito rin is agresibo agresibo when it comes to kung ano yung ginagawa mo. Passion man yan, talent, skill, work, or relationship. Ito yung napaka-aggressive na energy. Hindi lang siya aggressive na energy, pero kung magsalita, masakit. So, ngayon naiintindihan ko na, may mga times, Taurus, na maaaring prangka ka, masyado kang prangka. Kumbaga, straight to the point ka magsalita. Pero sa'yo, wala yun. Pero sa iba, maaaring minimin nila yun. Dinidibdib nila. So, yun. Dahan-dahan. 'Di ba? Kasi tayo, hindi tayo pare-pareho. May sensitive, meron namang brusko kung magsalita, fierce. So, maaaring ikaw ganun ka, pero yung iba ganun din ba? Ayun yun. Okay, and then ang iyong future energy, 7 of Wands. Kailangan mo maging matibay kasi nagkaroon ng nagkaroon ng parang argument. So, makakaramdam ka rito ng kailangan mong depensahan yung sarili mo. I don't know kung bakit, pero yun yung nakikita kong energy. Okay, let's clarify. 2 of Cups, lumipat. Yun na naman uli. Yeah, ito yung regarding sa work na sineselebrate mo kasi maaaring na-promote ka. At dahil na-promote ka, dahil sa magandang performance mo, whether ito'y yes, performance, pero baka may ginawa kayong project na nag-boom, nag-click, that's why, doon ka na-recognize para i-promote. So, yung boss mo, na-recognize yung talent mo, yung galing mo, so, para sa kanya, deserve mong mag-level up, ma-promote ng position. Yeah? That's why, andyan yung celebration. Good news. So, etong si Can We Talk, confession, siguro yung pagiging prangka mo nga, gusto kang komprontahin or maybe may nagsumbong sa boss mo na si Taurus, parang na-promote lang, medyo yung tabas ng dila, sumusobra. So, yun yung maaari nagiging cause ng conflict. So, Page of Swords. The Judgment. Yeah. Judgment is rebirth. Yung panibagong pananaw o panibagong kinagawian mo. So, yung kung ito nga is kinagawian mo na yung pagiging prangka, pagiging brusko, straight to the point, na nami-misinterpret ka ng iba, kailangan mo na raw iwanan o tanggalin yan. 'Di ba? Mahirap sabihin, mahirap gawin, pero kung yun is mas makakaganda pagdating sa trabaho, pagdating din sa'yo, sa pakikisama, yun yung mas magandang gawin mo. Para nandoon yung respect kahit saan ka magtrabaho. At kung ito na yung tingin mo para sa'yo, itong kinagagalawan mo ngayon, at pang long term na,
di ba mas maganda yung makakasama mo yung mga tao ng may peace and unity, di ba? May pagkakaisa, walang iringan. Although hindi naman natin mawawala yan, hindi natin maaalis yan. Kahit saan ka pumunta, may toxic talaga. Hindi mawawala. Pero mas maganda na yung sa'yo mismo manggaling yung pagiging marespeto sa iba, di ba? Kasi irerespeto ka rin nila. Igagalang. Okay, the 7 of Wands, ang iyong future energy. 10 of Cups. Yeah. Kasi nga, kailangan mo kung meron man struggle or argument na nangyayari, kailangan mong depensahan yung sarili mo. Ipagtanggol mo, sabihin mo yung totoo. Which is ito nga, na ito'y ugali mo lang, pattern mo lang, which is hindi naiintindihan ng iba. So, ikaw mismo ang magbabago niyan, Taurus. Kasi gusto mo ng ano lang ng maayos lang, 'di ba? Maayos sa trabaho, walang gulo, which is magkakaroon ng kaliwanagan, 10 of Cups. 'Di ba? Ito yung gusto nating outcome masaya lahat, may pagbibigayan. 'Di ba? Siyempre pag may pagbibigayan kahit saan ka humingi ng favor diyan, ando doon yung makikipagtulungan sa iyo. 'Di ba? At yun yung gusto natin, yung merong sa trabaho. May pagbibigayan, hindi yung puro katoksikan. At kung yun ang gagawin mo, didepensa mo yung sarili mo in a good way, babaguhin mo yung patterns mo na sa tingin mo hindi naman maganda sa iba, na hindi mo na hindi ka aware. So, kailangan mo baguhin yun. Para magkaroon ka ng magandang relasyon sa trabaho mo, sa mga kasama mo. Okay, so anong last message ni Universe? The High Priestess, Two of Swords, and then Page of Wands. High Priestess is, mas maganda yung kahit may alam ka, magaling ka, amo lang, magtrabaho ka lang ng tahimik. Para at least makita nila na magkakaroon ka rin ng improvement. Kung dati kang palasagot, taklesa, or straightforward na tao, which is yun yung pattern mo mahirap baguhin yun. Ngayon, magtatrabaho ka na lang ng tahimik. So, itong Two of Swords is, kung sa tingin nila, sa tingin mo, hindi nila nakita yung sides mo, yung side, o yung gusto mo sabihin, yung gusto mo lang ipaalam, yung itutuoy ikaw, hindi mo na problema yon. Basta't gawin mo ng tama. At ang gagawin mong tama is yung mananahimik ka, at the same time, binabago mo kung ano yung pattern na sa tingin mo, hindi nila nagugustuhan. Para ando doon yung kaliwanagan, sa isip mo, umuwi ka man ng trabaho, hindi mo dadalhin kung ano yung mga katoksikan na nasa paligid mo. Kasi para sa'yo, gusto mo lang ng maayos na trabaho. Kung ano yung passion mo, yun lang. Ngayon, kung hindi pa rin magustuhan, kahit na may binago ka sa sarili mo, hindi mo na problema yun. Kasi ikaw, kung ano yung focus mo, trabaho. Diba? Ngayon, kung binabago mo naman, hindi pa rin nakikita, hindi mo na problema yun. So, on sa'yo is magtatrabaho na lang ako ng tahimik. Mas maganda pa. Kasi yun ang dapat kong pagtuunan ng pansin. So, Taurus, ito yung reading. Sana nagustuhan mo at sa next na reading, see you ulit. Bye-bye.